So itong topic po nating ito ay karugtong lang po nung nakaraan. Salamat sa ating media, okay, kay Trisha na lagi akong kinukulit nito. Kahit this oras ng gabi, Pastor, asan na po ang inyong ang inyong topic bukas. Okay. At kahit po nandun ako sa malayong lugar, mababasa ko din po ito pagdating po ng Sabado. Salamat sa Lord. So muli po nating basahin ang aklat po ng Josue, Kabanatang 24, talatang 15. At ito ang sabi ni Josue sa kanyang mga kasamahan, matapos po ang digmaan na kanila pong sinabak. Ang sabi niya, at kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Nung tumayo si Josue sa maraming tao, especially po sa mga mandirigma, hati po ang isip ng mga tao. Kaya ang sabi ni Josue, kung inaakala ninyong masama, dahil yung iba po ay iba na po ang pinaglingkuran. Ang iba ay niyakap po ang Diyos-Diyosan ng mga ibang lugar na kanila pong napuntahan at napagdaanan. Kaya hindi po makita ni Josue yung tinatawag po na sincerity, yung sinseridad at yung lubusang pagsunod o katapatan sa Diyos sa kanyang mga tao. Kaya bilang leader, ay maaring inisip ni Josue na ito na maari ang panahon ng ating paghiwa-hiwalay. Pero kailangan po natin magsabi, para alam ko rin naman bilang leader ninyo kung sino ang inyong sasambahin. Ito po ang sinasabi niya. Ang sabi niya, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dakoroon ng ilog Euphrates. Alam niyo po kasi ang ilog Euphrates, isa po ito sa 4 na ilog na ito po ay dumadaloy po sa Garden ng Eden at masagana po ang dumadaloy po sa Garden ng Eden kung kaya't ang Garden ng Eden po ay sagana. Sagana po sa mga kabukiran, sagana po sa pananim at maging po sa iba't ibang uri ng punong kahoy na ito po ay nakakain nung unang araw na si Adan at Eva. At ang sabi pa niya, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Maganda rin naman sapagkat parang utang na loob po nila ang isang lugar na ito po ay kanila pong the place they have remained and stayed for quite a while. Kasi doon po sila nabuhay, doon po sila kumain, maaring dito po sila nagsanay to fight their enemies. Pero ang sabi niya, ngunit saganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. The reason why Joshua ay sinabi niyang ganon sapagkat Joshua ay meron pong direct fellowship with God. Masasabi mo lang po na ako ay maglilingkod sa Diyos kung ang relasyon mo sa Panginoon ay maayos. Kasi kung sa panahon ng kagipitan at ang relasyon mo sa Diyos hindi maayos, madali lang po na umasa sa Jehovah Bombay kaysa sa Jehovah Jireh. O yung iba sa Jehovah Kapampangan. Kasi may nagpapa 5-6. At yung iba naman pupunta doon sa Sanglaan kay Ma'am Cebuana, Lulier. Di ba? Magsasanla. Kasi ang focus ng isip mo, hindi na umaasa sa Panginoon, hindi na nagtatapat, hindi na sumasampalataya, kasi ang nakita mo ay sitwasyon. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon, yung una, i-recap lang po natin, we have to obey God even when it is difficult. Tayo ay susunod sa Diyos kahit tayo nahihirapan. Pag tama ang relasyon mo sa Panginoon, hindi mo ibebenta ang Diyos mo. Hindi mo ipagpapalit. Alam mo yun nangyari doon sa magkapatid na anak ni Isaac, na si Jacob, si Esau at saka si Jacob. Yung isa pinagpalit yung kanyang pagiging panganay para lamang sa kapirasong pagkain. Yung isa naman si Jacob, sinacrifice niya yung pagkain para lamang makuha ang blessing ni Lord. At that moment, it is a very difficult situation on the part of both parents. Yung isa makakain. Yung isa dinabali akong magutom. Magkaroon lamang ako ng maganda sa future ko. Kasi ang relasyon sa Diyos maayos. Yung pangalawa, we have to obey God even when it is convenient. Yung panahon na hindi ka na mapakali, hindi ka na kontento,
sa kinalalagyan mo, na parang wala ka nang maasahan. Titignan mo ang paligid, hindi maayos sa iyong paningin. But we have to obey God even when times are like those. Then thirdly, we have to obey the Lord even when it is against our interest. Kahit labag sa kalooban mo, even when it is against your personal agenda, even when it is against your principles, mga prinsipyo sa buhay, kahit nasasagasaan na ang prinsipyo mo, because you love God, you have a great relationship with God, you can make tanggi of all those things just to have the blessing of God. Even when it is against our values, even when it is against our principles, sunod lang. Kahit minsan may naririnig tayo na kinokombensi tayo na kumokontra na doon sa ating pinaniniwalaan. At minsan tinitimbang natin, do I have to obey God or do I have to obey my family? Do I have to obey God to embrace His word or to embrace the promise of my husband or my wife or my family? Kaya napakasarap ho sa isang nanay o sa isang tatay na kung hindi man buo ang pamilya sa pagkakilala sa Diyos, atin po silang iluluhod sa Panginoon. Kasi dito po si Joshua nangusap na po sa pamilya. Yung buong Israelite kasama ang buong family. Sa lahat po ng kanilang lakbayin. Kaya si Josue nagsabi, ako at ang aking sambayanan, me and my house, we will serve the Lord. Hindi po niya inangkin na siya lang. The reason why na sinabi niya yun, because meron siyang maayos na pamilya na kumilala sa Diyos, nagmahal sa Panginoon, naglingkod sa Diyos, at ngayon magpapatuloy sila. Kaya young people, you have to pray hard and you have to pray more. Para kung dumating man ang tamang lalaki o babae sa inyo, wala kayong pagsisisihan. Kung di magpuri kayo sa Diyos because binigyan kayo ng family mula mismo sa puso ng Diyos. Mahirap magkamali. Mahirap mailagay sa alanganin ang ating mga pananampalataya nang dahil lang sa mga taong minahal natin na wala namang sapat na relasyon sa Panginoon. Kaya sumunod sa Diyos kahit ayaw mo. Sumunod sa Diyos kahit di mo maintindihan. Sumunod sa Diyos kahit masakit sa kalooban. Even if it is against your will. Sumunod sa Diyos kahit wala kang pakinabang. Sa tingin mo, wala kang pakinabang. Dahil yon ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ano ang opposite ng pananampalataya? It is not fear. It is not unbelief. Ano pa? It is not doubt. It is salitang meron. Kasi nga, faith wala. Kaya paniniwalaan mo yung wala. Kasi kung meron na, wala nang faith doon. Kung ikaw ay estudyante at ang faith mo ay makakatapos ka ng isang semester, hindi ho pananampalataya yon. Kasi nandun ka na, nag-aaral ka. Pero kung ikaw ay isang kindergarten at ang faith mo makakatapos ka ng college, that is faith. Kasi ang layo pa noon, hindi mo pa nakikita. At yun ang sinasabi ng pananampalataya. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Kaya kapag nakita mo ng isang bagay, hindi na ho pananampalataya yon. Kasi ang pananampalataya, naniniwala ka sa hindi mo nakikita, pero pinaniniwalaan mong darating. At kapag dumating na, yun na po, wala na pong faith doon. We obey the Lord even when it is dangerous. Susunod tayo sa Panginoon kahit mapanganib. Kaya ang sabi ni Haring David, though I walk to the valley of the shadow of death,
Kahit lumakad man ako sa bingit at animoy kamatayan, hindi ako natatakot. Bakit? Ang sabi niya, kasama ko ang Panginoon. For thou art with me. At ang sabi niya, thy rod and thy staff, yung tungkod mo't pamalo, nagiging gabay ko. Kaya napakahalaga po ng tungkod sa isang tao na hirap maglakad. Kagabi nasa Tagaytay po kami, nag-graduate po sa Coventry House University. Yung isa, may saklay. Natalisod lang ng konti yung saklay, bumagsak. At lahat kami napatayo at gustong dahil kawawa. Kaya ganun po kahalaga ang tungkod pamalo ng Panginoon. Ito po ay gumagabay, ito po ay nagliligtas. Yun ang sabi ni Haring David. Thy rod and thy staff. Yun po ang nagiging kalasag niya sa panahon na yun. So, even when it is dangerous, we have to obey and follow God. Elijah, when faces King Ahab, telling that there will be no rain for 3.5 years. Isang ordinaryong tao na may takot sa Panginoon, humarap sa hari para sabihin lang sa hari, mahal na hari, hindi uulan ng 3.5 taon. At mahirap yon sa isang ordinaryong tao. Naharap ka sa isang hari na pwede niyang iutos kagad sa iyo ang iyong kamatayan. Dahil sa tingin mo ay para bang isinusumpa mo ang kanyang pangunguna. It's so hard to face someone in authority telling yung mga bagay na hindi masarap sa kanilang pandinig. But because Elijah obeyed God, even when it is dangerous in his life, God is with him. God is with him. Isa pang tao, si John the Baptist. Hinarap niya itong si Herodes, na noon ay ginawa niyang kalaguyo itong si Herodias, na hipag ni Philip, na ito'y isang alagad ng Diyos. At ang sinabi ni John the Baptist kay Herod, hindi mo po pwedeng gawin yan, sapagkat hindi tama yan. Pero sa halip na siya'y pakinggan, anong inutos sa kanya? Pugutan siya ng ulo. Pero even at the brink of death, Matthew chapter 14 po yun, kung gusto niyo po mabasa. Matthew chapter 14. Pero doon mismo sa kulungan, nanindigan pa rin itong si John the Baptist, na hindi niya binawi ang kanyang sinabi na joke lang yon, it's a prank. Wala po siyang ganon. He stood on his faith. Even his word brings him to his death. At ang sabi, inilagay pa ang kanyang ulo sa isang platter. Ano yung platter? Kapag nag-order ka ng kanin, isang bandehadong nakalagay doon ang kanyang ulo siguro. Nandun pa yung dugo. At bawat siguro nakakita nun kumakanta, ang puso ko'y nagdurugo. Di ba? Dahil nakita nila ang isa sa mahal nila sa buhay, nandun sa ganung sitwasyon. But then siguro nag-isip din yung iba, what kind of man is this that even ng kanyang buhay itataya niya for the sake of obedience? We have to follow God. We have to be obedient to Him even when we are in trial, even when we are in the midst of persecution. Kahit sa panahon na tayo inuusig, even in the place or even in the time when our faith is being tested and tried, we have to obey God. Ano kung walang kampi sa'yo?
Ano kung pinabayaan ka ng mahal mo sa buhay? You can still stand in the midst of darkness telling, take the whole world but give me Jesus. Sa iyo na ang mundo, basta akin si Jesus. Kahapon kasama namin po si Attorney Salvador Panelo. Nagpa-picture po sa amin, hindi kami nagpa-picture sa kanya. Even when life is at risk, kahit sa panahon na ang buhay mo ay namimiligroso, kahit sa ang buhay mo nandun sa peligrosong sitwasyon, we have to obey God. Even in times of doubt, Pastor, yes. Kasi sa panahon, nag-aalangan ka, pero ninais mo, ninasa mo, inasam mo na sa Diyos pa rin ako susunod. At that moment, doubt becomes faith. Truth becomes alive. Nabubuhay ang katotohanan. Dahil ang tawag doon, tinanggihan mo kung ano ang udyok ng sarili mo. Even when it cost you much. Kahit mawalan na tayo, kung ang kapalit naman ng perang ito ay buhay para sa ibang tao, yes, I will. Sumunod sa Diyos hanggang sa kamatayan. Napakaraming heroes of the Bible, from the Old Testament and even into the days of the disciples. Lahat ng yan ay halos walang namatay na normal. Maliban kay John the Beloved, na namatay siya sa kanyang katandaan, but yung proseso ng kanyang pinagdaanan, siya po yung tao na kumukulong langis, inilubog siya ron, pero tumayo siya, buhay pa rin. Hanggang sa sabi ng Bible, namatay na lang siya sa katandaan. But all of the disciples, even Paul, at maging po yung mga Old Testament people o heroes of faith, they died doon sa kamatayan na hindi po nila ginusto. Sa paraan ng kamatayan na hindi po nila ginusto. Kung po pwede nga lang mamili ng kamatayan, sila mamimili ng kamatayan. Na parang sabihin nila, Lord, gusto ko pag matulog na ako, kunin mo na ako, and it happened. Bibihira po ang nangyaring ganon. Pero alam po ng mga heroes of faith na to, na ang kamatayan dumarating sa tamang panahon ng kanilang buhay. Panganib ang dumating, and yet they kept on their faith. Kaya ang sabi ni Josue, mamili na kayo. Kung mamamatay din lang kayo, nang dahil sa inyong Diyos-Diyosan na hindi naman makapagliligtas sa iyo, may mga mata na hindi nakakakita, may mga kamay na hindi naman nakakakilos, may mga paa na hindi naman nakakalakad, pero ako buhay ang Diyos ko. Parang gustong sabihin ni Joshua, we have experienced how God delivered us from among our enemies. We have seen how the goodness of God, na sa pagharap natin sa ating mga kaaway, ay parang nanood lang tayo. And this was happened in Exodus chapter 13 o 14, na ang sabi ron, nagreklamo si Josue sa mga kalaban. Pero ang sabi ng Biblia, yung mga mukha ng Ehiptong yan, hindi mo na muling makikita. Parang sinabi ng Lord na, relax and see a movie. Parang nanood lang ng pelikula. And Moses, truly enough, he saw that. Upon seeing the Egyptian people, na ito ay papunta sa kanila, at yung dagat ay unti-unti na pong nagsara nung sila po ay inuusig itong mga Israelite. Ang dami pong mga nangyari sa buhay. Minsan, mas tiwala na po tayo sa pawn shop para magsanla kung anong maisasanla. Minsan, ang tiwala po natin nasa Jehovah Bombay.
o kaya sa Jehovah Kapampangan. Mas madali kasi kesa sumampalataya. Mas madali kasi umasa sa tao kesa umasa sa Diyos. Kasi naririnig mo ang pangako ng tao. Pero ang Diyos, hindi mo siya maririnig maliban na ibabad mo sarili mo sa salita ng Diyos. That's why we have to be careful enough. Even sa pagpili ng mapapangasawa. Kaya nasabi ni Josue, ako at ang buong sambayanan, kasi solid ang buong family po ni Joshua sa Panginoon. Kaya mahirap sa inyo mga young people, kung dumating ang panahon na makapangasawa kayo na walang takot sa Diyos. Kung makapangasawa kayo na ito ay ang puso ay hindi naglalaman ng salita ng Diyos at ang Lord mismo wala doon. Kasi mawawasak ang family. Bakit may mga broken families? Ginusto ba ni Lord yon? Nangyari ba yon kasi may Lord sila? O nangyari yon because of their own will? But you see, kung dumating ang ganong pagkakataon, the Word of God must be obeyed. Susunod pa rin tayo sa Lord. Ano kung hinamak ang buhay mo? Ano kung hinamak ang pagkatao mo? Pag okay ka sa Diyos, okay ka sa buong kalangitan. Kaya siguro nung pinupugutan si John the Baptist ng ulo, maraming nalungkot. Maraming umiyak because of the situation. Doon nabuo yung isang kanta. Ang puso ko'y nagdurugo. Diba? Bakit? Maraming nagmahal sa Kanya. Diba nasasaktan tayo kapag nakikita natin, minamahal natin, nasasaktan din? Even siguro si Herod, sa panahong yon, ayaw niyang galawin si John the Baptist. Kasi ang sabi ng Bible, afraid siya sa mga tao. Kaya inisip din niya yung buwelta sa kanyang buhay. But because he was not connected to God and he was connected doon sa worldly people, ginawa niya mga bagay na yon. And John the Beloved, and John the Baptist was connected to God. Kaya ang sabi niya, kahit buhay ko, tataya ko. At sa Old Testament, meron din ganon. Merong Meshach, Shadrach, and Abednego. Na ang sabi nila, kahit hindi kami iligtas ng aming Panginoon, ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong pinagawa mo, Haring Nebuchadnezzar. Niligtas sila ng Diyos sa bingit ng kamatayan. It is because of their obedience to God. That's why at this very moment, have a reflection of your life. Close ba kayo ni Lord? O close ka ni Lord? Alam mo yung ganito? Di ba? Iba yung close na ganito na close kayo ni Lord kesa sa ganito. Close ka kay Lord. Ang tawag ko dyan five-fold ministry. And you will see the moon, the stars, the Jupiter, and Mars kapag tumama yan. Di ba? So dapat yung closeness natin sa God araw-araw. Dapat yung closeness natin sa Panginoon, hindi lang sa panahong tayo ay nag-e-enjoy. Kahit sa panahon ng kawalan. You see, Isaac, meron siyang 2 anak. At yung isa nagutom, pinagpalit niya yung kanyang pagkapanganay. Alam mo yung pag ikaw ay panganay, blessing ka kagad. Kasi yun ang sabi ng Bible. Sa ayaw at sa gusto mong tanggapin, mga panganay, kay Lord John. And one time itong si Esau, ibinenta niya yung kanyang pagkapanganay sa pamamagitan lang ng pagkain. Pero yung isa, si Jacob, kahit magutom, basta meron siyang Panginoon. Kahit magutom ako, basta maging maganda ang future ko. Kahit magutom ako sa sandaling ito, basta magiging ayos ang aking buhay araw-araw. And it happened. Kaya niyang ipagpalit
ang kanyang meron sa kawalan, huwag lang masira ang relasyon sa Diyos. Amen. Kaya niyang ipagpalit ang anuman, huwag lang masira ang kanyang closeness sa Panginoon. Abraham, when God asked Abraham of his son Isaac to offer it in the mountain of Moriah, eto, papatayin. Pero mahal ni Abraham ang Diyos. Kaya nung nagtanong anak, sabi niya, Father, here is the wood. Here is the fire. But where is the offering? Di ba? Ang sabi niya, the Lord will provide. That is faith. Wala pa siyang nakikita na provision at that moment. But He spoke of something that is to come. And that is faith. Believing of the things that you have not seen, it will come to you, and that is faith. And it happened. Because of obedience, closeness to God. When God have asked you of something, don't delay. When God requires you of something, do it now. Kasi si Lord, hindi ka ipapahamak. Minsan nga, yung inaasahan mo, yun pang magpapahamak sa iyo. Kaya doon nauso yung pelikulang Mabuting Kaibigan, Masamang Kaaway. Have you experienced that? Yung kaibigan mo, sinulot ang boyfriend mo. Tapos ang kanta nyo, Torn Between Two Lovers. You see, kapag tayo nag-obey sa Panginoon, kahit yung sitwasyong nakikita mo, hindi angkop sa gusto mo, but along the way, because that along the way is the process of God. Is the process of God. Pag dumadaan ka sa wilderness ng buhay mo, wala kang aasahan kung di ang presence ng Lord. Pag dumadaan ka sa wilderness ng buhay mo, walang maganda doon sa wilderness. Lahat katatakutan mo because in the wild there are the beast. At iba't ibang uri po ng atake ng diablo sa buhay when you are in the wild. But then those Israelites just depend on God. They just obeyed God. Ito ang lakarin niyo, sunod lang sila. Yung mga reclamites, di ba? Yung mga reclamites nagrereklamo, napahamak. Di ba? Yung mga reclamites, anti-tites, maldi-tites, yung mga ganon. Mga nagmamahal dito sa Panginoon. Nawala, in-erase ng Lord. Pero yung sumunod sa Panginoon, kahit mahirap, sabi ng Bible, they reach the land of destiny, flowing with milk and honey. Kaya yung patutuon nila sa nakaraan, matindi. It is because sinamahan sila ng Panginoon because of their faith, because of their obedience. Wala namang taong hindi nakaranas ng hirap. Kaso nga lang yung iba, nakaranas ng hirap, lalong naghirap, wala kasing connection sa Panginoon. Pero yung iba naman, nakaranas ng hirap, pero naging tapat sa Panginoon, pinalaya ng Diyos, pinagpala ng Diyos. I have seen a lot of prisoners sa Bilibid. In the year 1980s, I was then young people at that time, at the age of 19. Mga nagpipreach sa church noon, sa Manila, puro galing labas, puro labas sa bilangguan. Pag tinanong mo yung testimony nila, parang masasabi mo na hindi sila palalabasin ng buhay. But then because of God's miracle and because of their obedience, they have been freed by God and experienced the freedom that they have received from God. Pinagkatiwalaan. Merong isang grupong mang-awit, kung tawagin ay mga shalom singers. Ilang tao po sila na binuo po nila yung kanta doon po sa Bilibid. Sa pangunguna po yan ni Bill Ojero. Si Bill Ojero, ilang beses na pong aking nakausap, nakakwentuhan. At ang tattoo po niya mula po ulo. Kaya ayaw po niyang ipatanggal yung kanyang sombrero. Nung sabi ko, bro,
Kakong ganun sa kanya dahil may edad na po siya. Bro, tawag ko sa kanya, di ko mamatawag na pastor dahil hindi naman siya pastor. Singer siya. Sabi ko, bro, papaano kung kasi sabi ko, ilang beses na kitang nakita, ilang beses tayo nagkakwentuhan, nagkasama, pero yung sombrero mo, hindi mo tinatanggal sa ulo mo. Ang sabi niya, Pastor, yun po ang dalangin ko. Wala nawa na mga ahas na magtanggal ng sombrero sa buhok ko kasi ayoko na pong bumalik sa bilibid. Kasi yung ulo po niya hanggang talampakan, puno po yun ng tattoo. At doon po sa loob ng bilangguan, siya po ay nag-compose ng mga kanta at siya po ay bumuo po ng banda. Kaya nabuo po yung Shalom Singers. Na isa po yung kinanta nila na itinakwil man ng lipunan, hindi ng kalangitan. Siya rin nag-compose ng Muntinlupa ang pamagat. Pero ang sabi niya, Muntinlupa, Jerusalem ka pala ng mga pinagpala. Dumaan man sila sa ganung proseso, but they never regretted on the things that have happened into their past. It is because they knew God intended it to happen for the future of their lives. Kung hindi sila dumaan sa ganung pangyayari, ang sabi niya, baka hindi kami nakakilala sa Lord. Kaya huwag niyong sisisihin sino man o anuman. Kung ang pinagdaanan mo mahirap, kung ang pinagdaanan mo ay parang broken family ka o iniwan ka, minulestya ka ng sinuman, wala kang pwedeng sisihin kung di magpasalamat ka sa Diyos dahil sa ngayon nakilala mo siya bilang Panginoon tagapagligtas mo sa buhay. Because if those things were not happen to you, it might even be hindi mo nakilala ang Lord. Pero ginamit ng Diyos, although ang tawag po natin dyan, it is not the will of God but it happened. Hindi kalooban ng Diyos na mangyari sa iyon, pero it happened. Kasi, yun ang proseso ng Diyos sa buhay mo. Mahal ng Diyos ang mga Israelites, pero kailangan nilang dumaan sa disyerto. Kailangan nilang harapin ang kalaban. Kailangan makipagpatayan sila because God is testing their faith. Kaya nung matapos ang labanan, sabi ni Joshua, halin na kayo rito, mag-usap na tayo. Tapos na ang labanan. Kanino kayo maglilingkod? Kung sa tingin nyo masama ang maglingkod sa Diyos, o di mamili kayo ng inyong paglilingkuran. Pero ako at ang aking pamilya, sa Diyos kami maglilingkod at sa Diyos kami sasamba. Young people, bawat isa sa atin, kahit mga nanay, huwag niyong ituro sa mga anak niyo na kapag mag-aasawa sila, piliin nila mayaman. O kaya yung maganda ang trabaho at matatag ang trabaho, wag. Kasi isang saglit lang pwedeng mawala yan. Ang ituro sa kanila, yung kanilang kapuso, yung mahal nila. Kasi kapag mahal nilang isa't isa, mas magiging maganda ang kanilang pangarap dahil done with love. Dami kong nakita. Inalam ko yung ilang buhay ng artista. Merong isa nagpakamatay. Nang pangalan ng artistang ito ay si Ako. Si Ako. Pag tinanong mo siya, anong pangalan mo? Si Ako. Nag-asawa ng isang politician. Mayaman. Bigay lahat luho niya. Pero nagpakamatay ito. Kasi hindi niya love. At hindi rin siya love ng tao. Ginamit lang siya ng tao para sa kanyang pamumulitika. At hindi nagtagal yung relasyon na wasak. Kaya kung magmamahal kayo, dapat yung mula sa puso, hindi dahil sa pera. Si Joshua, tumayo lang siya. Marami na tayong pinagdaanan. Sa meron o sa wala, nakita natin kung paano tayo tinulungan ng Diyos. Ngayon, ang sabi niya, eto na ang sitwasyon. Nababahala na si Joshua sa sitwasyon ng mga Israelite that time. Kasi maaaring marami na ang nagpaparinig sa kanya na masarap mabuhay doon sa lugar ng Amoreo. Masarap bumalik doon sa lugar ng Euphrates.
Kasi nandun, masagana sa pagkain, namimili, maari sila ng ganun. Kaya ang sabi ni Joshua, sa Diyos kami magpapatuloy. In spite of everything, sa kabila ng lahat na ginawa ng Diyos sa atin, pagkatapos itatakwil niyo siya, kami magpapatuloy sa Panginoon. Sa mga may pamilya, manatiling tapat sa Diyos. Have that obedient heart, and you will see the blessing of God. I want you to stand up. Tingnan po natin ang ating conclusion. Pastor, ang bilis naman. Pero gusto kong makita po natin ang conclusion po natin ito. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tingnan natin. Namnamin po natin. And let us say it with emotion. Sabihin po natin ito. Di-declare po natin ito. Okay, 1, 2, 3, go. If Jesus has 1 million followers, I am one of them. If Jesus has 10 followers, I am one of them. If Jesus has 1 follower, I am. That one is me. If Jesus has no follower, I am no longer alive. If the world is against Jesus, I am against the world. Till my last breath, I will follow Jesus. Kung wala nang susunod sa Panginoon, kasi sabi niya, patay na ako noon. At kung merong mang nag-iisang susunod sa Panginoon, ako yon. At kung ang buong mundo kasama ang pamilya nyo ay laban kay Jesus, tatayo pa rin ako para sa Panginoon hanggang sa aking kamatayan, susunod ako sa Panginoon. The question is, till when is your obedience to God? At this moment, I want to pray for those who wanted to be obedient to God. Medyo hirap, pero Lord, sisikapin ko, kakayanin ko sa tulong mo. I want you to come front at sabay-sabay tayo, kasama po ako, mananalangin sa Panginoon. Sige, susunod tayo sa Panginoon. Kung kaya po natin lahat lumapit dito, yes. Kasi mangungusap ka sa pananampalataya para sa mahal mo sa buhay. Sige, let's come. Okay. Young people, may boyfriend o wala, I want you to pray na isang araw ang pamilyang ibibigay sa iyo ng Diyos. At kahit magkaroon ng kanya-kanyang asawa na at pamilya na ang inyong mga anak, susunod pa rin sila sa Panginoon. Aming nilalapit, O Diyos, ang aming sarili. Kasama ako, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, makasunod sa iyong naisin sa buhay. Pinakita mo, Panginoon, sa amin, may mga kahirapan sa pagsunod. Kasi, maging po, Panginoon, sa batas ng mundo, lahat po, Panginoon, may proseso. At wala pong madaling proseso. Wala pong na-promote, Panginoon. Natulog lang kinabukasan, ang taas na ng kanyang posisyon sa hanap buhay. Pinagdadaanan, Panginoon, lahat ng hirap. Kahit yung mga nasa kalsada nagtitinda, Panginoon, ng tingi-tingi. Pag bumuhos ang ulan, nababasa sila. Pero hindi nagrereklamo. Kasi tinitignan nila ang kanilang hinaharap na pagyayamanin sila sa pamamagitan, O Diyos, ng kanilang pagtitinda ng may katapatan. Kahit yung matataas po, Panginoon, at naglalaki ang kumpanya, umaasa pa rin sa iyo, Panginoon. Kahit ang isang attorney, Panginoon, kahapon na aming nakasama, si Attorney Panelo, ang sinasabi niya, lagi akong nananalangin
Kasi alam ko yung tama pagbatas ang pinag-usapan. At namimiligro ang ating bansa. Kaya araw-araw akong nananalangin. Dahil ang kamalian ng presidente ay pagbagsak ng buong Pilipinas. Kaya pinapanalangin ko, sabi niya, ang bayang ito ng presidente ay patuloy na matanggap niya ang kalooban ng Diyos sa bayang Pilipinas. Ganon din po, Panginoon, kami. Pinapanalangin po, Panginoon, namin ang bayang Pilipinas. Sa aming patuloy na pagsunod sa iyo, kasama, Panginoon, ang lahat ng naniniwala sa iyo, magkakaroon po, Panginoon, kami ng isang magandang buhay, isang magandang kinabukasan. Dahil matagal na po, Panginoon, kaming inapi ng maraming bansa. Ngunit, Panginoon, sa aming pananampalataya, iaangat mo ang bayang ito sa pamamagitan po, Panginoon, ng mga pamilyang nagmamahal sa iyo. Kaya, O Diyos, sabay-sabay kami, Panginoon, na nagdideklara na kung mayroong mang 1 milyong tagasunod mo, kasama kami ron. At kung wala nang susunod sa iyo, kasi wala na kami sa mundong ito. At kung mayroong mang susunod sa iyo at iilan, kami na yon, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ilagay mo sa aming puso yung tibay, Panginoon, at lakas ng pananampalataya at pagtitiwala, Panginoon, sa iyo. The faith and trust, O Lord, that we have, that even in spite and in the midst of nothingness, Lord, we could still stand in faith telling, God will love you and you will do such mighty things in our lives and miracles are going to happen because of the faith that we have in you. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isang narito. Bawat pamilya, Panginoon, muli naming i-dedicate sa iyo. Isang pamilya na kikilala sa iyong pagkapanginoon. Isang pamilya na kikilala, Panginoon, sa iyong pagka-Diyos. Isang pamilya na kikilala, Panginoon, sa iyong pangunguna. At isang pamilyang kikilala ng pagpapala mula sa iyo at sa iyo lamang. Sa lahat ng aspeto ng buhay, salamat po, tatanggapin namin ang biyayang mula sa iyo. Dadaloy, Panginoon, sa amin at sa aming mahal sa buhay. Kasama na po, Panginoon, O Diyos, ang makakapiling namin kung kami binata at dalaga para sa buhay na darating. Muli po, pagpalain mo ang bawat isa. This we pray, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo.